Hi and hello from 2024. At last, I've been wanting to edit my Japan vlog, and now here we are. This was my second solo travel, and this was still part of my birthday gift to myself. And before I departed from New York, I really made sure that all my important documents were ready. That was a lesson learned from my previous travels. ANA food was okay, but the flight had a lot of turbulence, and upon arrival at Narita Airport, I needed to line up to get a Passmo card. I did not get a JR pass since they said that Passmo card can be used anywhere, well, except Shinkansen train. And first thing that I really noticed was the train station. It's clean and the passengers were courteous enough to wait in line. And inside the train, it was so quiet. After checking in at my hotel, I decided to go out to buy some food and visit the nearest mall, the Tokyo Tree Mall. After that, umuwi na para matulog kasi maaga pa yung pupuntahan ko tomorrow. Ito talaga yung official first day natin sa Japan, and I woke up so early since I was also having a hard time sleeping. Siguro kasi nga excited akong mag-explore around Tokyo area, and I was already at the station ng mga 5:15 a.m. 'Di ba sobrang aga? And I also really wanted to be early kasi alam ko around 8 or 9 a.m. sobrang dami ng tao, mahirap nang kumuha ng alam mo yon ng picture na walang nasa likuran mo. And since sobrang aga nga talaga nung paglabas ko, dun sa Shibuya area, wala pa siyang mga tao. Ang makikita mo lang talaga yung mga taong nagpe-prepare para mag-open ng mga stores nila. And ang pinaka-agenda ko, ang pinaka-agenda ko talaga today is puntahan yung Nakameguro, which is meron siyang Sakura Alley. And sobrang nag-enjoy ako dito. Naglakad-lakad lang ako and kumuha ng mga pictures, and nagdala din talaga ako ng tripod kasi nga nakakahiyang magpa-picture sa iba unless mag-offer sila. And yun yung isa sa mga challenges mo minsan sa pag solo travel ka kasi kailangan talaga makakuha ka ng tamang anggulo para hindi pa ulit-ulit yung pagkuha mo ng mga litrato. After natin mag-coffee and breakfast, nagpunta naman tayo sa may Meiji Jingo or yung Shrine of the Emperor. And while I was there, bumuhos talaga yung malakas na ulan. Good thing it only lasted for a few minutes. And after that, umuwi muna ako sa hotel para magpahinga and magpalit ng pants. Kasi nabasa yung pants ko dahil nga sa lakas ng ulan. After kong magpahinga, by 4 p.m., I went out again and decided to go to Shinjuku. Dumaan ako dun sa may famous yakitori alley nila and got myself one. Pag solo travel ka talaga, hindi ka mahihiyang kumain mag-isa kasi girl, magugutom ka pag hindi ka marunong kumain mag-isa. And I really love traveling solo kasi although I also wanted to travel with my friends, ang kaibahan lang is that you will gain a lot of confidence kapag ka nagta-travel ka ng solo. And ayun nga, after kumain, pumunta na ako dun sa may parang Shinjuku crossing nila. And I really like this cat. Siguro pinanood ko siya for almost like 2-3 minutes.
natuwa lang talaga ako kasi first time kong makakita ng ganitong parang billboard na gumagalaw siya. Napaka innocent sa mga ganito. And after that, I just went around Shinjuku and in-enjoy ko lang talaga yung parang night vibe niya. And after that, umuwi na rin ako. Before ako umuwi, I decided to have a dinner na kasi may malapit na restaurant doon sa may train station. And even until now, kinikrave ko pa rin tong pasta na to. I'm not a pasta lover, pero ito talaga sobrang sarap niya. The next day, ang aga ulit ng call time ng tita mo. Sobrang full of energy. Pero hindi pa rin na talaga maayos yung tulog ko dyan. Ang goal natin for today is puntahan yung Sensoji Temple. It's just a few minutes away mula dun sa hotel ko na nag-train din naman ako. Hindi naman ako naglakad dyan sa pagpunta ko sa may Sensoji Temple. And also, maaga akong pumunta dyan kasi pagka nga mga 10 or 9 a.m., sobrang dami na talagang tao. And ang isang negative lang kapag maaga ka. Syempre, hindi pa bukas yung mga stores nila. So, wala ka talagang makakainan o mabibilhan ng mga foods dyan. So, after ko dyan sa may Sensoji Temple, meron akong nakita na malapit na restaurant and I was able to get a breakfast and in fairness, sobrang sobrang sarap ng breakfast ko. It's only like $6 and ang healthy pa nung meal, parang full meal siya, meron ng kasamang veggies, tapos I think beef and of course rice and yung kanilang soup. So I really enjoy that and of course nakatipid ako. Ito talaga yung isa sa mga challenges kapag nagta-travel ka ng solo kasi walang kukuha ng mga videos or photos. But hey, I'm not complaining. I really love this. And the next stop na pinuntahan natin is yung Tsukiji Fish Market. And dito talaga, as in,
Nabusog ako ng sobra, kahit mga parang street foods lang siya ha. Hindi ko na pinakita pero yung tamagoyaki, ito yung talagang na-enjoy ko sa lahat. By around 3 p.m., I decided to go to Shibuya again. After kong makapagpahinga, lumabas ulit ako and I decided to try this onigiri place. Gusto ko pa sanang kumain kasi ang sarap ng mga onigiri nila pero sobrang busog ko pa din from dun sa mga nakain ko sa may Tsukiji Fish Market. After that, naghanap ako ng place where I can stay and watch the sunset and also watch the Shibuya crossing from a higher vantage point. May isang mall na malapit dyan na may Starbucks sa taas. Tapos, umorder lang ako ng cake and coffee. Then, may available area sila kung saan pwede kang umupo. Tapos, mag-people watching ka lang and especially makita mo yung mga tao na tumatawid sa Shibuya Crossing and then antayin mo lang yung sunset na din. Masaya lang tumambay dyan na wala kang ginagawa, nakatambay ka lang and all. Pagka-uwi ko sa hotel to sleep na nga, I was still having a hard time sleeping. Kahit uminom na ako ng sleeping pills and all, I feel something na merong something sa hotel kung bakit hindi ako makatulog. So, ang ginawa ko na lang, kasi natatakot na ako dahil hindi nga ako makatulog, I just turned on my phone, listened to someone talking, and finally, I was able to sleep. Yung talagang masarap yung tulog ko na hindi lang parang 1 hour or 2 hours. Good morning again, and this is me at 4 a.m. preparing for another super agang gala. Ito yung nabili kong top sa Uniqlo, and I'm not into super loud color, pero just for this trip, why not? As you can see, yung room ko is super liit lang yan, and yung bathroom yan is nasa labas. Pero it's enough for me since ako lang naman mag-isa. Then, akala ko yung sapatos ko na yan is sobrang komportable. Hindi pala. Ang tigas niya sa paa. Pero no choice ako kasi ito yung feeling ko na bagay sa outfit ko. Today pala, may day trip tayo sa Kamakura. And syempre, lahat ng itinerary dito is based sa mga napanood ko lang online. And as a first time traveling to Japan, parang gusto mo lahat mapuntahan pero I have to accept the fact na hindi ko talaga sila lahat mapupuntahan. So kung ano lang yung feeling ko for that day, and since wala naman akong nirent, yung parang wala naman akong sinamahan na tour, as in totally ako lang talaga lahat dito.
So, kung ano lang yung gusto kong puntahan, yun yung pupuntahan ko. Pagkadating ko sa may Kamakura Station, bumili lang ako ng quick breakfast sa 7-Eleven. Bread lang naman yung binili ko. After that, nag-proceed na ako maglakad. And hindi na ako nag-bus kasi nga feeling ko, ang lapit lang naman ng lalakarin ko. And very conducive yung weather since maaga pa, so hindi siya ganun kainit. Parang ako nga lang ating naglalakad during that time. And nung pagkadating ko dyan, parang may narinig pa akong nagwawalis. Feeling ko talaga ako yung nag-open ng Great Buddha na temple. And ako talaga yung nauna sa line para bumili ng ticket. Pero may mga kasabayan na rin ako. So, hindi rin ako nag-iisa pagdating ko dyan. Although medyo hindi pa ganun ka-crowded nung kumukuha ko ng mga litrato ko. And as you can see, ganyan po tayo. Ganyan na ating situation kapag solo travel ka. You have your tripod, tapos yung phone ko, kinonect ko siya sa watch ko. And then, dun lang ako nagsiselect ng timer para kumuha ako ng mga pictures, and at least hindi na ako pabalik-balik sa camera ko para iset yung timer. Then after ilang beses ko siyang ginagawa yung paggamit ko ng tripod, hindi na ako nahihiya kasi hindi ko naman kilala yung mga tao na nandyan sa paligid and hindi rin naman nila ako kilala. So I don't think na matatandaan nila yung mukha ko. And dito talaga nag-enjoy din ako kasi as you can see, ang ganda ng mga flowers, ang ganda ng paligid. And kahit na medyo napapagod na ako maglakad, hindi ako tumigil kasi basta maganda talaga yung paligid, maganda yung mga nakikita ko. And hindi rin ako nag-worry na baka mamaya may kumuha ng bag ko o baka mamaya may mga masasamang tao kasi in all fairness talaga, it's safe here sa Japan. Kaya go lang tayo sa paglalakad. And nakarating na nga ako sa may Yoigahama Beach area. Mahaba yung shoreline niya. Gusto ko sanang mag-coffee dito sa may parang coffee shop dito. Pero feeling ko at that time hindi pa talaga sila open. So, naglakad na lang ako until makapunta ako dun sa may Kamakura Beach. Pagdating ko sa may Kamakura Beach, meron akong nakitang famous restaurant na ang sabi doon is it's just right next to the Enoden Railway. Ang name ng restaurant na yon ay Yori Dokoro. And ang sabi doon, makikita mo daw na dumadaan yung train while you're eating. Unfortunately, as much as I really want to dine in, ang waiting time during that time ay mga 2 hours. And hindi ko kaya mag-antay ng ganun katagal. Tapos nakatayo lang ako and wala sila talagang upuan. So, I just decided to leave the area. Tapos punta na lang ako ng ibang spot where I can have my breakfast. Let's go to our next destination, which is yung Komachi Street. Famous din tong area na to kasi marami rin silang mga street food stalls. And dyan ko din natikman yung Giraffe's Curry Bread. Grabe, fan ako ng
curry. Kaya naman sobrang happy ng heart ko at talagang bumili ako ng dalawa kahit pumila pa ako ng matagal dyan. Then nag-lunch ako dito sa may Akimoto and dito ko natikman yung raw and boiled baby sardine. And I like it. Na-enjoy ko talaga yung meal na yan. Well, lahat naman talaga na kinakain ko dito is na-enjoy ko. And before ako umalis dyan, nag-dessert muna ako. And of course, it's matcha ice cream. Next stop natin is yung Chiragaoka Hachimango Shrine. Famous siya dun sa cherry blossoms along the Dansakura pathway. And as you can see, sobrang haba ng nilakad ko dyan. Tapos meron pang pataas yan, papunta dun nga sa shrine. And sobra talagang sumakit yung paa ko dyan. Yung next na pupuntahan natin ay yung Kamakura Kokomei Station. Ito yung famous na station dahil sa Slam Dunk. Hindi yung Slam Dunk Millionaire, basta yung Slam Dunk sa anime. And as you can see, nag-train ako papunta dyan. Sobrang dami ng tao, siksikan. So wala ka talagang choice kundi makipagsiksikan din. And pagdating ko doon, maraming tao na gustong kumuha ng mga pictures dun sa area na yon. Pero kahit na madaming tao, meron namang nagta-traffic o yung parang traffic police ata nila yon. And nag-stay lang ako doon ng ilang mga minutes and nag-enjoy naman akong magkuha ng mga ilang photos. And since nga it's famous dahil nga doon sa anime na yon. After natin mag-explore dyan sa area na yun, which is just super quick lang, bumalik na rin ako ng Tokyo. Hindi ko na trinay na i-explore pa papunta dun sa parang last train station ng Enoden kasi nga feeling ko baka mamaya malate na ako at gabihin na ako. Ayoko nang ginagabi ako sa daan. Wow talaga naman. Pero since nga nag-iisa lang ako na nagta-travel, gusto ko by 6 nasa hotel na ako para makapagpahinga na ako since usually talaga lumalabas ako ng maaga. And nag-enjoy naman ako sa area na yan. Medyo hindi naman siya ganun kainit kahit na feeling mo ay sobrang araw niya dahil nga siguro malapit siya sa dagat. After natin umuwi, nagpahinga lang ako ng saglit and then nag-laundry din ako since yung hotel namin meron siyang laundry service. After that, niligpit ko na yung mga gamit ko kasi by tomorrow, pupunta na tayo sa next destination natin. And na-enjoy ko naman yung stay ko sa Tokyo and hindi rin ako masyado talaga naggala. Wawa. Kasi meron pa naman tayong 2 days bago tayo bumalik ng US. Ang Tokyo yung ating exit point papunta ng US. So, siguro by that time, dun na tayo mag-explore ng ibang area. Enjoy ko talaga yung stay ko dito and next time samahan niyo akong magkaligaw-ligaw tayo sa ibang area ng Japan.